Abroad, sagot sa kahirapan. Good morning. Nandito naman tayo sa ating sasakyan na telehandler. May mga nag-PM na rin sa akin na nagtatanong na hindi ko kakilala. So maaaring napanood nila yung ibang videos ko mga nakaraan. Ang kadalasan na tanong, mga 5, marami-rami na rin yan, kaya feeling famous. Okay ba? Ang tanong ng isang followers natin, sabi, Kuya, may mga trabaho ba dyan sa abroad? Ay, syempre naman, marami. Dito sa Australia, nagkukulang ng mga tao sa mga ibang company. At pati rin sa Japan, diretso pa rin ang hiring nila. Isang tulad nito, Australia, Japan, may ibang bansa din. Yung mga kabataan ay ayaw na nilang magtrabaho sa mga ganitong trabaho tulad ng mga farm, madalang na lang. Alam mo, yung ang bansang ito ay medyo mayaman, may choice sila eh. At yan tayo pumapasok. Kaya, ang video na to ay para sa mga kung sawa ka na sa iyong sitwasyon ngayon, mag-abroad ka na. Kung gusto mo ng pagbabago sa iyong sitwasyon, naghahangad ng pagbabago, yung mga sawa na sa paulit-ulit na sitwasyon, lagi na lang kulang, lagi na lang malungkot. Ito yung masasabi ko. Kasi kung naghahangad ka ng pagbabago, kailangan may gawin ka ring bago. 'Di ba? Make sense. Ngayon, kung naghahangad ka ng pagbabago sa iyong buhay, tapos wala kang gagawing bago, para ka lang nananaginip. Nananaginip ng gising. Kung ikaw yung nagbabalak din ibang bansa dahil gusto mo, dahil ito yung nakikitaan mo pag-asenso o pag-angat sa buhay. Kung ang problema mo ay yung saan ka magsisimula, tapusin mo tong video na to. Dahil mayroon kang mapupulot na pwede mong i-apply sa iyong personal na buhay, sa iyong ikapulutan ng aral, o kaya pwede mong maging silbing lakas ng loob para yung nasa isip mo o nasa plano mo na mag-abroad ay madagdagan na ang iyong kumpiyansa. Alright? Okay ba? Simulan ko muna sa aking personal na kwento. Galing na ako dati sa bansang Japan taong 2017 hanggang 2022. At yun nga, umuwi, magnegosyo, nagpakasal. Nakakala ko ay yung negosyong tinayo ko ay magtutuloy-tuloy na. Pero hindi ganon talaga ang pagnenegosyo. Karamihan na napakinggan ko na nagnenegosyo ay yung unang negosyo ay low-key. Baga, sa given na yon, talagang nasa trial and error pa rin yung pagnenegosyo. At doon tayo sa pag-usapan natin, usapang pag-a-apply. So decided na kami ni Mrs. na ako ay mangibang bansa muli. Ang unang ginawa ko, yung mga kakilala ko na nasa mga abroad na rin ay sa Canada, dito rin sa Australia, sa Japan, ay tinanong ko rin yung kanilang mga agency. Kasi unang-una dyan, once na gusto mag-apply, unang-una, ang pinaka-iniiwasan natin ay yung mga manluloko na mga agency, yung mga fake account, kumbaga. So yun, isa-isa ko yun, yung mga kakilala ko na anong agency nila. At yun, yung mga pinasahan ko ng resume. Dahil hindi pa ako kontento, nanood pa ako ng mga YouTube, sa Google, ng kung ano yung mga agency na mga vlogger, ng mga social media influencer na nasa ibang bansa. May niwala ka man o hindi, ang pinasahan ko ng resume ay nasa mahigit kumulang na 20 na agencies sa Pilipinas. Biruin mo yun. So, dahil gusto ko talagang mag-apply, gusto ko talagang
may babago. Pero ang naging problema ko naman ngayon ay ang dami kong pinasahan ng resume. Halos lahat sila sabay-sabay na ngayong nag-i-email, nag-schedule ng initial interview, may initial interview ako, may final interview ako. In short, kabi-kabilaan yung aking schedule. Mayroon yung agency na papuntang Canada na siya yung una kong nakabasa ng aking email. Ano na ako nun for medical kasi pasado na ako sa initial interview, pasado na ako sa final interview. Alin ang kulang ko nun? Mag-IELTS. Ay schedule ko naman ngayon ng initial interview papunta naman sa UK. Ito na for requirements, tumatawag ulit yung agency. Nagpasa ulit ako doon ng mga videos kasi so papuntang UK ay more on kailangan nila ng mga videos. So halos ganun yung requirements nila. Kabi-kabilaan. Dito nga sa Australia, halos dalawang agency yung halos magsabay. Yung kabi-kabilaan yung mga opportunity na yun, which is good problem kasi meron tayong choice. Mamili. Kung sa UK ba, sa Canada, kung anong agency. At ganun ako kasi seryoso. Ang ginawa ko na lang noon, syempre, andyan si Google, andyan si YouTube. Anong pinagkukumpara ko, yung mga anong bansang maganda. Ayon sa mga nakalap kong impormasyon, mas maganda yung syempre, unang-una, dito naman sa bansang Australia, kahit sa Canada din naman, ay yung pagdating sa mga student, libre yung pagpapaaral ng estudyante. So, atid sundo yung bata from school. Pangalawa, pagdating sa health, almost zero. Mayroon ka namang kunting-kunting babayaran, pero halos wala kang babayaran pagdating sa hospital. Napakaganda. So, di ba? So, yung mga solve na yung problema, pag mapapawaw ka na lang talaga sa mga benepisyo na ganito. Di ba? So, isa pa na kagandahan ng pag-abroad ay yung meron kang annual leave na nakasulat sa kontrata na yung annual leave mo na yon ay may bayad. Di ba? Tip na para sa mga gusto ring mag-abroad o kaya nasa abroad na gustong lumipat sa bansa, ay unang-una pwede nyo rin maliban sa personal na story ko, pwede rin siyang sundan na hindi lang iisang agency yung pasahan nyo. Kasi parang ano yan pag huli ng isda, the more na marami kang sima, kung gusto mo talagang mapabilis, ay unang-una, porsigihin mo na mag-apply. 100% mo mag-apply. Bigay mo yung best mo sa mag-apply. Mag-apply ka na rin lang isang agency pang papasahan mo. Diba? Tama ba? Pasahan mo na lahat ng alam mong agency. Pangalawa, kung nasa ibang bansa ka na o kaya nasa Pilipinas ka at nagtatrabaho ka bilang kung ano yung tinatrabaho mo, kung ano yung skill mo ngayon, ay sasabihin ko na mag-picture ka dyan o kaya mag-video kasi doon sa bansang UK ay halos ganun yung requirements nila. Kailangan mo ng proof na nagtatrabaho ka. Kailangan nila ng picture na sisend mo sa email. Kasi yun ang ginawa ko nun yun ang requirements ko nun Gawin mo. Dahil sa dami-dami kong pinasahan ng mga agency, hanggang ngayon, may mga email pa rin sa akin ng mga agency to. Pangalawa, ay na dapat mayroon ka sa pag-a-apply ay mayroon kang tiyaga. Kasi ang pag-a-apply talaga ay isa rin sa mahirap, yung pabalik-balik ka na sa Maynila, tulad ko, from province sa Maynila. Pero ngayon, more on online naman
more on email yung pag-a-apply. Send ka lang ng resume sa email. So, tsaga, kasi maaaring ngayong buwan ay hindi pa hiring sa gusto mong pasuking trabaho. Next month, maaaring hiring naman siya. So, kung panahon mo na, panahon mo na. Kaya, wag lang mapagod, wag lang, kumbaga, yung kung natatagalan ka na, maghintay ka pa rin. Kung 20 na yung napasahan mo na agency, so mag-search ka pa rin ng mga kung saan ka pwedeng ah, nagpasa ng resume kasi pangarap mong mag-abroad eh. Di ba? Ako, naniniwala na kung deserve mo talaga yung isang bagay at pinagpipray mo at pinagdadasal mo talaga na gusto mong may mabago, bibigay sa yan at makakakitaan ka ng deserve mo, pinaghirapan mo yung isang bagay, pinagpaguran mo, at the end, pag tuloy-tuloy ka, naging consistent ka doon, ay ibibigay din sa'yo yan eh. Ang kalaban natin dito ay yung kawalan na ng interest, kawalan na ng yung eagerness na mag-abroad kasi mahirap eh. Mahirap yung interview English. Kahit sila nga yung iba nga ito no, yung iba nga nagagawa nila. Yun ang isipin. Bakit? Makakakilala mo, di ba? Kakilala mo ay classmate mo ng elementary, classmate mo ng high school. Diyamak na mas matalino ka pa sa kanila pero nakapag-abroad. Kahit ang pambansang bayani natin, Jose Rizal, sabi ko na tuloy yung buong pangalan kasi minimorize yan 5 points yan sa exam doon, di ba? Kaya kahit siya nag-abroad pumunta siya ng Spain, mag-aral, pumunta ng Singapore para magtrabaho kasi nga nakakakitaan niya na yung paglabas ng bansa ay mayroong impact o kaya makakatulong sa Pilipinas, hindi lang sa personal natin na buhay. Ayun, kung may natutunan ka sa video na to, maaari bang pakishare, pakilike mo na rin para yung iba na gustong mag-abroad ay magkaroon din sila ng konting confidence, konting tips para ituloy yung kanilang pinaplano. Yun lang, dito na po nagtatapos tong video natin. Thank you. Ako nga pala si Jason na bilang isang full-time employee dito sa bansang Australia. See you next vlog. Bye-bye!